Guys, welcome back to my channel. Today, pupunta tayo sa Steadfast AutoWorks at meron tayong ipapakabit na bagong item dito sa ating Ranger Raptor. Ito yung na-mention ko dati in my previous vlog na meron akong in-order na bed rack para sa Ranger Raptor. Ito is pwedeng patungan ng mga item sa ibabaw ng bed. So, parang extra cargo space siya on top of your bed. The design is slim lang siya, so hindi mo matatakpan yung buong bed. Since hindi niya sakop yung buong likod ng bed, pwede ka pa rin magkarga dun sa likod ng mas matataas na items. Binili ko ito kasi I need extra cargo space para sa aking mga camping gears. So ang plano ko dito is dito ko ilalagay yung aking mga extra na mga tour box para magluwag yung aking bed. Dalawa yung binili ko, yung isa is for sale. So, i-DM nyo lang ako, paunahan na lang kayo. And since ako pa lang yata ang meron nito sa Pilipinas, pag-aaralan pa namin kung papaano ito ikabit. Sana may kasamang manual. So, let's see. Medyo na-delay yung arrival nito. Inabot ako ng mga 6 weeks kasi naubusan ng stock. So, kailangan nilang mag-restock uli. And it took them mga additional 4 weeks para mapadala dito sa Pilipinas. And finally, dumating na nga itong bed rack or cargo platform. Excited na ako na maikabit siya kasi next week meron kaming camping trip. So mapapakinabangan ko na itong item na ito. Ang weight nga pala niya is approximately 10 kilos and it was delivered door to door from my order sa China. Hopefully, maikabit natin ito ng maayos. At isi-share ko sa inyo kung paano ang pagkakabit nito at ano ang magiging itsura. So halika, samahan niyo ako. So nabuksan na yung box at ito na yung itsura niya. Ang material nga pala niya is aluminum. So hindi siya masyadong mabigat. And black yung kulay niya. So ngayon, they are removing it from the box. So titingnan natin kung anong magiging itsura niya. Marami siyang mga kasamang nuts and bolts. So, i-check natin kung ano yung gagamitin natin dito. By the way, wala siyang kasamang instruction manual. So, we will have to figure out kung paano ito ikakabit. So, ang pinagbasehan ko lang is yung picture na ipinadala ng supplier. So, after figuring out kung paano ito i-assemble, so, they started assembling it na. Meron siyang kasamang iba't ibang bracket. So, depende sa kondisyon ng inyong sasakyan. Kailangan mong i-adapt. In my case, meron na kasi akong automatic roller lead. So, doon, meron itong kit na doon mo ipapasok doon sa pinakakanal ng roller lead para maikabit mo siya. Kung na-remember nyo, yung dati kong bed cover is yung revolver. So, ngayon, hindi siya pwede dito kasi mababa yung bed platform. So, pag ini-roll mo siya, sasabit. Kaya nagpalit ako ng automatic na bed cover. Ito kasi automatic bed cover, meron siyang kanal. So, doon natin i-anchor yung bracket. So, ang unang step is ikakabit natin yung bracket doon sa dalawang side. So, both sides meron bracket na kasama. Bale, may nakaabang na 3 butas dito sa bracket para maikabit mo dito sa platform. So, nilagyan lang nila ng bolts para may kabit doon sa platform. So, yung bracket na yan, pag nalagyan mo ng bolts, yun yung mag-a-attach doon sa platform. So, ganyan yung itsura niya kapag nakakabit na yung bracket doon sa platform. Tapos, yung bracket na yan, yan ngayon ang i-attach mo sa bed. So, may 2 hole sa magkabilang dulo ng bracket. Yan ngayon ang i-attach natin doon sa bed. Kanina, medyo maluwag pa yung mga nuts. Ngayon, hinigpitan na niya para ma-fix na yung connection niya dun sa platform. So, meron diyang 3 butas para maikabit mo yung nuts and bolts doon sa platform. And then, you repeat the same procedure doon sa kabilang side. So, yan, naka-fix na ngayon yung bracket doon sa platform. So, ito ngayon yung itsura ng aking truck bed. Remember, nagpakabit ako ng automatic na bed cover. Doon sa bed cover na yon, meron siyang parang kanal. Next step is makakabit tayo ng anchor bolt na design na nakaipit dito sa kanal. Diyan ngayon natin i-anchor yung ating platform. Kung wala kang bed cover, wala kang kanal na ganyan. Pero meron namang kasamang bracket na pwede mong i-attach. By the way, itong platform na ito is adjustable. Depende dun sa lapad ng inyong truck bed.
So, pwede mo siyang i-expand and contract. So, ang width niya is from about 1.4 meters to 1.6 meters. So, kailangan nating sukatin yung lapad para mag-eksakto yung platform. So, once na makuha mo na yung lapad ng bed, so, kailangan mong i-transform dito sa platform. So, hihilahin natin itong platform para dun sa measurement niya. So, our objective now is we will have to stretch itong platform para tumama dun sa sukat. At dyan, maraming mga bolts na kailangan mong paluwagin para mahila mo yung platform. Marami ding bolts dito sa pinaka-frame niya na kailangan mong paluwagin. At the same time, yung pinaka-flooring niya, marami din yung mga bolts kailangan mo din paluwagin para mahila mo siya. Then, sinubukan nilang hilahin para ma-stretch. Kaya lang, hindi nila mahila pa. So, kailangan pa rin magpaluwag ng mga bolts dito sa ilalim. Again, may mga additional bolts na kailangan mong paluwagin. Then, after that, sinukat na nila para ma-check kung tama na yung haba ng pagkahila nila. So, continuous na tinanggal yung mga additional bolts and then sinukat ulit kung tama na yung lapad. And once na makuha na nila yung lapad, i-finix na uli nila yung mga nuts na pinaluwag kanina. Ito nga pala yung bracket na pwede mong gamitin kung wala ka ng automatic na roller lead. So, yan ang gagamitin mo para may kabit yung platform. So, yan. Tapos na nilang i-assemble. Tama na yung lapad. Ang next step is iaangko na nila ngayon dito sa bed. So, meron ngayon tayong nakaabang na 4 na bolts para may kabit itong platform dun sa bed. So, kailangan mo lang i-shoot yung butas dun sa bracket dito sa nakaabang na bolts. So, yan. Naipasok nila yung bracket dun sa nakaabang na bolts. And then, lalagyan na ng nuts para ma-fix. So, yan, final checking na lang sila ng distance para pantay. Kasi itong position nito, pwede mong ilagay sa gitna, pwede sa tabi. Sa akin, nilagay ko dito sa bandang dulo. Bale, nag-iwan lang ako ng mga 4 inches na distance doon sa rear glass. So, once okay na yung distance, ipinafix ko na yung mga bolts para permanent na siya. So, yan, na-fix na siya, hindi na siya gumagalaw kahit hilahin mo. So, matibay ang kabit niya. So, yan na yung final look niya. So, pag kinlose ko yung aking bed cover na automatic, hindi siya sumasabit. So, complementary siya. So, pag inopen ko naman itong aking bed cover, magagamit ko pa itong space dito sa likod. Halimbawa, magkakaga ko ng mga mataas na gamit, pwede ko pa rin magamit itong space dito sa likod. Ang nagustuhan ko dito, slim lang siya. Bali, 1/3 lang ng bed ang na-occupy niya. Unlike yung usual na bed rack na full bed ang na-occupy niya gaya ng front runner. So, hindi ko masyadong gusto yung kalalabasan nun depending on my needs. But actually, as of now, mas type ko pa rin na wala kasi mas malinis siya. Pero kailangan ko pa talaga ng additional storage. So, usability-wise, mas okay siya. Ang kagandahan dito, madali lang siyang tanggalin. Meron lang siyang 4 bolts each side. So, madali siyang tanggalin unlike yung iba na meron ka pang crossbar na kailangan mong tanggalin. So, mas flexible siya. So, kung interesado kayo, meron pa akong isang spare na platform. Pwede kong ibenta. So, i-DM nyo lang ako. Unahan na lang kayo. So, yung extra platform, iniwan ko kay Steadfast AutoWorks. So, pwede nyo ipakabit sa kanya. At dito nga pala sa dalawang sides, meron ditong extra compartment. So, pwede kang maglagay ng gamit dyan. At meron din siyang kasamang susi. So, pwede mo siyang ilak. So, kapag naka-close yan, hindi siya papasokin ng tubig. Na-testing ko na nung umulan, hindi pumasok yung tubig. So, pag naka-open, ganyan yung itsura niya. So, pwede pa kayong magsabit ng mga items dyan. So, ganito naman ang itsura kapag nakalagay yung 50 liters na tour box. Bale, parang pantay lang siya dun sa bubong ng pickup truck. So, uulitin ko yung flexibility nito. So, kapag ka naka-open yung aking truck bed, pwede ko pa ding magamit itong pinaka-truck bed ko. Kasi hindi niya nako-cover fully yung bed. So, pwede ka pang magkarga ng mas mataas na gamit. So, ngayon, kasya yung 50 liters na tour box saka isang 22 liters na tour box. So, yan ang gagamitin ko sa aking camping trip. Meron akong extra space. So, para hindi gumalaw yung box while traveling, ipifix ko siya using yung ratchet strap na tie-down strap. So, kapag ka naka-ratchet strap na yan, hindi na siya gagalaw. So, safe na siyang gamitin.
So, let's take another look dito sa back view para makita nyo yung itsura kapag meron ng tour box. Itong tour box ko is 50 liters. Yung 75 liters, medyo nakaangat na dun sa bubong kasi mas matangkad yon. At isa pa nga pala, kaya hindi ako nag-roof rack o yung rack na nakalagay dun sa roof is kailangan mo pa siyang i-register sa LTO. At meron pang possibility na sumabit siya doon sa mga covered parking na mababa yung ceiling. Kaya to me, mas okay at mas safe kung dito ilalagay itong platform or bed rack. Another thing is kapag tumatakbo ka sa highway, wala kang maririnig na sound. Unlike yung sa roof rack na medyo maingay ng konti. At lesser yung wind resistance. So for me, the best yung bed rack or platform kung kailangan mo ng additional storage. Since marami siyang advantages compared dun sa roof rack. And additionally, hindi obtrusive yung aesthetics niya. Pwede pa rin, malinis pa rin naman. By the way, ang material nga pala niya is aluminum, so hindi siya kakalawangin. At yung load capacity is 80 kilos. So yung 80 kilos, tamang-tama na yun. Marami ka na ring maikakarga doon. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapagbigay ako ng idea kung papaano ikabit itong bed platform. Medyo risky din yung ginawa ko kasi yung supplier, hindi ko naman kilala, from China. So nagtiwala lang ako sa kanya and then humingi siya ng full payment bago niya i-ship yung item. Awa ng Diyos, dumating naman. So thankful ako dun sa supplier. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!